The PNPB reminds us that leadership without faith is a ship without a compass. It will sail, but it will drift. True leadership, the kind that transforms people's lives for the better, is guided by wisdom and is rooted in faith and in God. For almost half a century, this gathering has stood as a testament to the power of faith, one that transcends boundaries, binds us in hope, and serves as both compass and anchor for the leadership. It is in this shared space of reflection that we rediscover the courage to act decisively, the humility to listen intently, and the resolve to build a nation that reflects the best of what we are. The mission of the PNPB to inspire leaders to embrace prayer, reflect on God's word, and lead with integrity is a reminder that leadership demands accountability to a greater, much higher standard. Let us ensure that in every decision, in every action, the spirit of love, mercy, and humility is present. Let us renew our pledge to seek divine wisdom, to build bridges where there are divides, and to lead with conviction. Our nation's best days are ahead of us. With God's grace, we can achieve this bagong Pilipinas of peace, unity, and lasting prosperity. Kaya po kami nandito dahil nag-inspeksyon po kami at tinignan namin sa helicopter, nakita namin kung ano yung mga naging damage. Mula rito po, pupunta po kami at bibigyan po tayo ng mga report ng local government, ng lalawigan, ng bayan, ng mga iba't ibang bayan at lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan upang matignan natin kung ano ba talaga ang kailangan gawin. At marami po tayong mga kababayan na ganun din ang sitwasyon. Pero asahan po ninyo, andito po ang inyong pamahalaan upang matiyak na kung ano man ang inyong pangangailangan. At wag po kayong nahihiya. Kung meron talagang problema at meron kayong pangangailangan, sabihan ninyo ang local government ninyo. Sabihan ninyo ang ahensya ng gobyerno. Gagawin namin ang lahat upang kung ano man yung problema na yun, ay nabibigyan natin ng solusyon. Sa kanyang pagbisita sa Verac Catanduanes, nagkasagawa ng situational briefing si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang talakayin ang pinsalang dulot ng Super Typhoon Pepito at mga hakbang para sa agarang rehabilitasyon ng probinsya.
Pinangunahan ng Pangulo ang ikawalong pulong ng Private Sector Advisory Council, Agriculture Sector Group, kung saan tinalakay ang pagpapalakas ng lokal na produksyon ng binhi, kontrata sa coconut seedlings para sa mga kooperatiba ng magsasaka, mga inisyatibo sa bigas at livestock disease management. Stand together at the site of what will become the largest integrated solar and battery storage facility in the world, the Terra Solar Project. This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. The impacts and advancements of this project are amongst those that we envisioned when I spoke about energy in my recent State of the Nation address. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. I hope that beyond the technical and economic milestones brought about by this project, let us remember the broader goal that drives us. It is a bagong Pilipinas, where our needs are met responsibly, equitably, and sustainably. Nitong mga nakaraang linggo, 6 na sunod-sunod na bagyo ang dumaan sa ating bansa, nagdulot ng napakalaking pinsala. Kasama sa mga lubos na naapektuhan ng mga kalamidad, na ang ating mga magsasaka na ang kabuhayan ay madalas na nakadepende sa panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, nais po namin mabawasan ang inyong iniisip at inaalala. Simula ngayon, pinapawalang bisa na po natin ang inyong utang sa lupang ipinagkaloob sa inyo sa ilalim ng reformang agraryo. Isa pa ito sa talaga na ating mga layunin. Isang hakbang ito upang pagtibayin pa ang sektor ng agrikultura at matulungan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Patuloy ang pamahalaan sa pag-iisip ng mga makabagong paraan upang lalong mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Ito po yung programang ginawa po namin ay yung seedling production. Para po ang ating mga magsasaka ay ang kanilang ginagamit na variety na itatanim, hindi lamang na palay, kundi pati na ang mga gulay, yung pinakamaganda at sapat na hindi na tayo nag-i-import. Nag-i-import pa tayo ng mga seedling, dapat kayang-kaya naman natin gawin dito sa Pilipinas. Kaya't yan po ang ating bagong programa para paramihin ang seedling production dito sa Pilipinas. Hindi na tayo mag-import at kasama dyan ang ating mga magsasaka. Pinakamagandang seedling ang kanilang gagamitin sa kanilang pagtatanim. Naway magsilbing inspirasyon din ang aming handog ngayong araw para sa panibagong yugto sa inyong mga buhay, kung saan hindi lamang kayo
at ang inyong pamilya ang aasenso, maging ang buong bansa ay kasama ninyo sa inyong tagumpay. Ito po ang aking panawagan. Magkaisa tayo sa pagtatanim ng mga binhi ng pag-asa para sa bagong Pilipinas. Bilang bahagi ng kanyang direktiba para sa mas mabilis na rehabilitasyon, sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lawak ng pinsalang dulot ng Bagyong Pipito sa Nueva Vizcaya sa isang aerial inspection. Dito po tayo ngayon para tignan, nag-inspection po kami kasama ni Governor at inikot namin, tinignan po namin yung mga damage at kung ano yung mga pangyayari. At nandito naman kami ngayon dito sa distribution center upang matiyak na maganda at sapat ang ating mga supply para ibibigay sa mga nangangailangan. Hindi lang DSWD ang inaasahan namin. Hindi lang ang NDRMC para sa disaster response. Kami, ang aming ginagawa, tawag namin is whole of government approach. Yung buong pamahalaan. Hindi lamang isang departamento, hindi lamang 2 departamento, kundi ang buong pamahalaan ay nagtutulungan para makatulong para sa pagdala ng tulong para sa ating mga kababayan na nangangailangan na naging biktima dito sa mga disaster. Kaya po ay kung titignan po ninyo, marami pong galing sa iba't ibang ahensya at huwag po natin makakalimutan ang ating mga private sector na tumutulong. Hindi po kami titigil. Gagawin namin, hindi po mauubos ito. Huwag kayo mag-alala. Kahit na sunod-sunod yung bagyo, meron naman tayo, kagaya ng aking sinabi, meron naman tayong pagkukuhanan at tuloy-tuloy ang ating pag-produce nitong mga
nito mga relief goods at tuloy-tuloy naman hanggat may request ay tuloy-tuloy pa ang aming pagbigay. Batid po namin na marami sa ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng bansa at dito sa Isabela ang nagsusumikap na malampasan ang hagupit ng 6 na sunod-sunod na bagyo. Sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad, hindi po namin nakakalimutan ang aming prioridad na maiahon sa kahirapan ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga magsasaka. Kaya naman, narito kami na patuloy ang pagsuporta sa inyo. Hindi tumitigil sa pagbibigay ng lupa at pagpapawalang bisa sa utang sa lupa ninyo. Ngunit alam namin kung ano ang halaga nito sa kabuhayan. Ito ay sagisag ng ating hangaring maibsan ang pasaning dala ng mga amortisasyon, ng interest, mga surcharge na matagal nang kaakibat ng inyong mga lupang sakahan. Ang Kokrom po at CLOA na inyong matatanggap ay biyayang may kalakip na responsibilidad. Responsibilidad na pangalagaan at pagyamanin ang lupang ito para sa inyong pamilya at pamayanan. Hindi dito nagtatapos ang ating mga hakbang upang mapalago ang agrikultura at mapaginhawa ang buhay ng mga magsasaka sa bawat sulok ng Pilipinas. Nandito po ang pambansang pamahalaan, katulong ang lokal na pamahalaan upang humanap ng mga solusyon sa mga hamon sa inyong kinakaharap. Sama-sama po tayo magtatayo ng isang bagong Pilipinas. Dahil sa pabago-bagong panahon at paglakas ng mga bagyo dulot ng climate change, ang gobyerno ay nagpupursigi na maibsan ang epekto ng mga kalamidad na ito. Sa ngayon, may iwasan natin ang matinding pinsala sa buhay, ari-arian at kabuhayan. Para sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan, siguruhin natin na matapos ang mga proyektong ito upang maibsan ang panganib at pinsalang dulot ng madalas na pagbaha. Sa bawat solusyon,
dapat naman ay may agarang aksyon para sa mas malawak na proteksyon. Mga kababayan, alam ko pong mabigat ang inyong iniinda. Ngunit sana, hindi po tayo panghinaan ng loob. Hangad ko ang ating sama-samang pagbangon na puno ng pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. Nagtitipon tayo hindi lamang upang magbigay ng tulong sa ating mga mamamayan, kundi upang maghatid ng suporta at pag-asa para sa lahat ng naapektuhan ng magkakasunod na bagyong tumama sa ating bansa. Ngunit kasabay nito, nasaksihan din natin ang diwa ng ating bayanihan sa bawat puso na nagmamalasakit at sa bawat kamay na tumutulong, malinaw ang ating mensahe. Sa harap ng unos, hindi tayo nag-iisa. Ngayong araw, ihahatid natin ang suporta at malasakit para sa mga magsasaka, mangingisda at kapuspalad ng pamilyang Pangasinense na labis na naapektuhan ng mga nagdaan na bagyo. Titiyakin po namin, doble, triple pa ang ating paghahanda at pag-iingat sa harap ng mga kalamidad na lalong pinalalakas ng tinatawag na climate change. Dahil po sa ganitong klaseng sistema, may pagmamalaki po natin dito sa nakaraang pepito sa buong Pilipinas, di po tayo nagkaroon ng casualty ni isang Pilipino hindi namatay dahil sa ating paghanda para sa pagdating ng bagyo. Para naman sa ating mga magsasakang labis din na naapektuhan ng nakaraang sakuna, patuloy tayong lumikha kasama ang mga siyentipiko ng makabagong kagamitan sa pagsasaka na matibay at angkop sa pagbabago-bagong panahon. Mga kababayan, ang laban na ito ay laban natin lahat. Hindi kayang harapin ng pamahalaan ang hamong ito na nag-iisa. Sama-sama natin itayo ang isang bagong Pilipinas na mas ligtas, mas handa, mas maunlad. Isang bansang may malasakit, pakikipagkapwa at pagkakaisa.